Wellman TV. Alexander. Kabanata 771 Nagiging matindi. Sa kabila ng katotohanang napatay na ni Doyan ang mahigit 100 miyembro ng Perez clan sa harap niya, ang hukbo ng Perez clan ay maliit na bahagi lamang ng kanilang lakas. Sa kabila ng mga dynastic upheavals at ang binyag ng labanan, ang Perez clan ay hindi kailanman napatay. Sina Alexander at Doyan, silang dalawa, ay naghangad na pabagsakin ang isang angkan na nasa lugar na sa daan-daang taon. Isa lamang itong panaginip sa tubo. Hindi man lang nagtatangkang tumugon si Alexander sa panunuyan ni Martha. Lumayo siya kina Naomi at Doyan. Ang gabing ito ay puno ng pangungutya at paghamak kay Martha. Ngunit ito ay tulad ng pagharap sa isang malakas na kalaban para sa Perez clan. Nagkagulo ang buong matataas na klase ng Sildavia dahil sa pagpapatawag ng Perez clan. Walang sino man ang makapaghula na may maglalakas loob na mang-uusig sa Perez clan sa Sildavia. Ang mas ikinagulat nila ay tumawag ang Perez clan ng mga reinforcement mula sa lahat ng direksyon sa magdamag, na para bang may kaharap silang malaking kalaban. Simpleng binata at isang dalaga ang nasa kabila. Ngunit ang batang babae na iyon, na armado lamang ng isang talam, ay pumatay ng halos 100 lalaki ng hukbong Perez clan. Mas nakababahalang balita ang dumating sa huling bahagi ng gabi. Si Giovanni, ang pinuno ng Perez clan na sumulong sa kanyang karera sa labas ng Sildavia at ngayon ay gobernador ng isang lalawigan, ay bumalik sa Sildavia sa napakabilis na bilis. Ang mas hindi inaasahan ay ang imbitasyon ni Giovanni sa maraming pinuno ng militar ng probinsya mula sa rehiyon ng Eastern Alvonia. Kahit na ang isang casual na pagbahing mula sa malalaking shot na ito ay maaaring magdulot ng kalituhan sa buong Eastern Alvonia. Sa daan-daang taon, ang Perez clan ay nakabaon kay Sildavia, at ang kanilang mga kalaban ay ang kanilang sarili lamang. Ang Perez clan ay parang isang natutulog na tigre na nagising. Ang 2 taong iyon ang nakagambala sa kanilang magagandang panaginip ay walang alinlangan na mararamdaman ang talas ng kanilang mga kuko. Ang galit ng Perez clan ay hindi lamang para parusahan ang mga provocators, kundi para ipakita din ang kanilang pagbibigay at bigyan ng babala ang iba pang bahagi ng mundo. Para sa isang oras, ang buong Sildavia ay napuno ng sumisikat na undercurrent sa hindi nakikitang kadiliman. Si Alexander, ang individual na kasangkot, ay nanatiling cool. Tahimik siyang natulog hanggang sa pagsikat ng araw, at pagkatapos ay nakipag-video chat siya kina Yulia at Micah. Gumaan ang pakiramdam niya nang makitang gumaling ang dalaga. Sa wakas, nagtanong siya tungkol sa kalusugan ni Valerie. Walang magawang umiling si Yulia, na sinubukan na niya ang iba't ibang paraan ngunit hindi pa rin nagbabago ang kalusugan ni Valerie. Akala niya pa naman si Alexander ang fiancé niya. Sumakit ang ulo ni Alexander nang marinig ang sinabi ni Yulia. Pero wala siyang matibay na solusyon sa ngayon, kaya't naaliw lang siya kay Yulia bago lumabas ng silid para tumungo sa restaurant kasama si Naomi para mag-almusal. Alexander, bakit hindi tayo sinasama ni Doyan sa almusal? Tanong agad ni Naomi pagkapasok nila sa kain. Halos tapos na siya sa pagsasalita nang mapansin niya si Doyan na mabilis na naglalakad papasok sa restaurant. Agad na sinabi ni Doyan kay Alexander, "Boss, nakarating na ako kay Sildavia. Hinihintay namin ang mga order mo sa mga susunod na hakbang." Tumango si Alexander bilang pagsang-ayon. "Good, the timing is perfect. Punta muna tayo sa Perez clan. Bigyan mo sila ng sapat na oras para maghanda. Naniniwala ako na ginamit nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Samantalahin ang pagkakataong ito para putulin ang lahat ng relasyon ng Perez clan." "Boss, ang bait mo." Napayuko si Doyan. "Alexander, may naghihintay pa ba sa atin?" Tanong ni Naomi, naiintriga. Tumango si Alexander at ngumisi. "Huwag kang mag-alala, makikita mo sila sa lalong madaling panahon." Tumayo siya at tumungo sa pinto ng hotel nang matapos siyang magsalita. Mabilis namang sumunod sina Doyan at Naomi. Sumakay sila sa kanilang sasakyan at dir-diretsyong nagmaneho papunta sa mansyon ng Perez clan. Kabanata 772 Ang pagdating ni Jeremias. Paano naging 3 ang 2 tao? May dagdag na babae, at medyo maganda siya. Gabi na, at nag-aalala ka pa rin sa mga bagay na ito.
Ang pangunahing punto ay mukhang papunta sila sa mansyon ng Perez clan. Hindi ba niya nakuha ang balita? Hindi ba lahat ng big shots sa Sildavia? Hindi, teka, lahat ng big shots mula sa Eastern Alvonia region ay sumugod sa mansyon ng Perez clan. Ang mga photographer na naghihintay sa labas ng gate ng hotel ay natuwa nang umalis sina Alexander at Diane. Kasabay nito, ipinaalam sa mga miyembro ng Perez clan sa bahay na sina Alexander at Diane ay nagbaka sakali na bisitahin ang kanilang mansyon. Bakas sa mukha ng mga miyembro ng Perez clan ang pananabik. Bumaahaw ang sama ng loob sa mga mata nina Perez Xander at Perez Naomi lalo na. Hindi na nila hinintay na dumating sina Alexander at Diane sa Perez clan at matugunan ang kanilang wakas. Halos sabay-sabay. Isang mababangki na Audi A8 ang malumanay na lumapit sa ari-arian ng Perez clan. Si Landon, isang pamilyang Pearson na nagmula sa Clay City, ay nasa driver's seat. Isang medyo may edad na lalaki ang nakaupo sa likurang upuan. Ang lalaki ay may mabigat na pangangatawan at isang talampakan na peklat sa kanyang mukha, na nagbibigay sa kanya ng isang mabangis na hitsura. Nakapikit siya at malalim ang pagmumuni-muni noong panahong iyon. Gayunpaman, mayroon siyang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Ang mga taong walang background sa martial arts, tulad ni Landon, ay hindi makakita ng anumang kakaiba sa aura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nagmamadaling aura sa loob niya, sa kabilang banda, ay magugulat sa mga miyembro ng Perez clan. Ang aura na ito ay patuloy na lumaki sa loob ng katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na parabang ito ay sisabog at lumikha ng isang sakuna. Bagamat pinatay ni Diane ang mahigit 100 miyembro ng Perez clan, malamang na hindi mas mababa sa kanya ang lakas ng nasa katanghaliang gulang na ito. Tama iyan. Sa Alvonia List of Legendary Beasts, si Jeremiah ang mamamatay tao na binanggit ni Landon sa pamilya Pearson bilang numero 9. Mr. Jeremiah, we are currently on our way to the Perez clan's mansion. Humagalpak ng tawa si Landon. Ihahatid na sana kita sa hotel at haharapin ito, Alexander. Hindi ko ini-expect na pupunta siya sa mansyon ng Perez clan pagkatapos silang saktan. Narinig ko na gumawa pa siya ng mabangis na pahayag, na nagbabanta na lipulin ang buong Perez clan. My goodness, the Perez clan is the most powerful family in Eastern Alvonia. How can they let this clown climb on top and demay? We'll see when we get there. Let's wait and see kung paano siya haharapin ng Perez clan. Hanggat siya ay mamatay, magiging kumpleto ang misyon ni Mr. Jeremiah, at makakabalik ako sa pamilya Pearson at ibigay ang aming patriarch isang perpektong sagot. Sa backseat, dahan-daang iminulat ni Jeremiah ang kanyang mga mata at tumango. Sige. Nagsimulang lumitaw ang mga tao sa paligid ng sanggang daan malapit sa mansyon ng Perez clan habang patuloy na bumibiyahe ang sasakyan. Ang Perez clan ay mukhang handang-handa. Agad namang nagmaneho si Diane nang may parada ni Landon ang sasakyan. Sabay na lumabas sa backseat sina Alexander at Naomi. Nanliit ang mga estudyante ni Landon nang makita ang mukha ni Alexander. Alexander yan, Mr. Jeremiah. Tiningnan ni Jeremiah si Alexander at napansin niyang wala siyang partikular na malakas na aura. Ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagpakita ng mga palatandaan ng pagmamataas. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay agad na nalipat sa isang kalapit na koponan. Kabanata 773 Paghahanap ng dalawang tao. Ang bawat isa sa pangkat na ito ay nagpalabas ng isang kakilakilabot na kapaligiran. Bagamat may kaunting distansya pa rin sa pagitan niya at ng aura sa loob niya, isang tao lang siya sa isang squad na humigit kumulang 5,000. Ito ang ipinagmamalaking Don Legion ng Perez clan. Kahit na 5,000 propesyonal ang umatake sa parehong sandali, siya, ang ika-10 ranggo na pumatay sa listahan ng mga maalamat na hayop, ay hindi makakasama sa kanila. Ang reputasyon ng Perez clan sa silangan ay karapat-dapat. Hindi napigilan ni Jeremiah na mapasigaw. Hindi lang yan, Mr. Jeremiah, pero tingnan mo yan. Iminuwestro ni Landon ang kanyang kamay. Pinagmasdan ni Jeremiah ang isa pang koponan sa likod ng Don Legion matapos sundin ang landas na itinuro niya.
Ang pangkat na ito ay binubuo ng halos 1,000 pulis mula sa Saldivia Police Department. Lahat sila ay nakasuot ng protective jacket at may dalang armas, na parabang naghahanda sila para sa isang labanan. Isang malaking pulutong ang natipon sa likuran nila. Si Tiago, ang pinuno ng angkan ng Perez, ay nakatayo sa gitna, kasama si Giovanni sa isang tabi at ang mga commander ng ilang garrison sa rehiyon ng silangan na sumama sa kabilang panig. Ang mga tao sa likod nila ay alinman sa mga kilalang Perez clan figure o mga maimpluwensyang karakter mula sa iba't ibang sektor ng Saldivia. Bumilis ang tibok ng puso nina Jeremiah at Landon nang makita nila ang mga lalaking naka-uniforme ng militar na may mga bituin sa kanilang mga balikat. Nako! Ang mga lalaking iyon ay pawang mga tagapamahala ng kapangyarihan sa silangan. Kahit na ang mga regular na tao ay nahihirapang anyayahan sila sa isang kainan, lalo pa silang makilala ng personal. Maging si Jeremiah, isang kilalang awtoridad sa listahan ng maalamat na hayop, ay hindi kailanman mangangahas na insultuhan sila. Si Alexander, hindi tulad nina Jeremiah at Landon, ay casual na tumingin sa kanila bago naglakad pasulong kasama sina Diane at Naomi. Isang medyo pamilyar na boses ng babae ang maririnig sa puntong ito. Oh my God, Alexander, kung gusto mong mamatay, huwag mo nang idamay si Naomi ha. Si Martha iyon, hindi si Alexander. Ilang sandali pa, napatulala si Alexander. Bakit hindi na lang umalis ang babaeng ito? Walang pakialam si Martha kung imbitado siya o hindi. Lumapit siya kay Alexander at mapanuksong sinulyapan siya. Pumunta siya sa estate ng Perez clan para lang manood ng palabas ni Alexander. Nasira na sa isip niya ang reputasyon ni Alexander, nagpakita man siya o hindi. Hindi ba niya nakita kung gaano kahirap ang pinaghirapan ng Perez clan? Kahit nasanay sina Alexander at Diane, hindi sila kalaban ng mga armadong pulis. Higit pa rito, maraming commander ng garrison ang tumayo sa tabi ni Tiago, ang pinuno ng angkan ng Perez clan. Hindi ito katawa-tawa. Siguradong mamamatay si Alexander ngayon. Pinagmasdan ni Tiago at ng iba pa sina Alexander at Diane sa puntong ito. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka sa entrance ng aking Perez clan mansion, Alexander. May pag-aalipusta sa kanyang mga mata, sinabi ito ni Leo, na nasa wheelchair, kay Alexander. Parehong masama ang tingin sa kanya ni Austin at ng middle-aged na babae. Ikaw ba ang nanakit sa apo ko, si Leo, at sumalakay sa Dawn Legion? Mayabang na tanong ni Tiago sabay tingin kay Alexander taas-baba. Si Alexander naman ay hindi mapakali na pansinin si Tiago. Binabantayan niya ang dalawang tao. Sa huli ay nakita niya ang dalawang taong hinahanap niya. Jeffrey at Shane. Hey, Shane at Jeffrey, pareho kayong tuso. At ang galing niyo sa pag-arte. I never expected you to use the excuse of missing your deceased daughter to linlangan kami sa pamilya Lucas and be so ruthless to your own flesh and blood, sanggal ni Alexander. Ang sarili nating laman at dugo. Nagdilim ang ekspresyon ni Jeffrey. Mula nang ipagkanulo ako ni Phaedra, hindi na siya naging laman at dugo ko. Hindi na siya miyembro ng pamilya naming Lucas. Kabanata 774 na Nowhere to Bury. Natural na wala akong pakialam sa mga inapo niya, ni hindi ko sila tinuturing na pamilya. At saka, noong kakabalik niyo lang ni Yuli sa pamilya Lucas, nabigyan ko na kayo ng 16% ng shares ng pamilya Lucas. Bilyon-bilyong dolyar, at hindi mo pa rin mabibili ang buhay ng isang batang babae. Sa pera na ito, maaari kang magkaroon ng maraming mga anak hanggat gusto mo, hanggat hindi mo ito sayangin. Hindi mo kailangang mag-alala para sa mga henerasyon. Hindi ko inaasahan na pupunta ka sa Saldivia nang hindi nakakaunawan ng pasasalamat at ang halaga ng iyong sariling buhay. Naging mapagmataas si Shane nang makita niya ang 5,000 Dawn Legion sa harapan, napapaligiran ng libo-libong mga pulis, at kasama ang commander ng militar na nakaupo sa kanyang tabi. Hindi lang nairita si Alexander nang marinig ang mga sinabi ni Shane, pero tumingin din ito sa kanya nang may paghanga. Napakaitim ng puso ni Shane kaya niligaw niya ang kanyang mga mata. Haha, nakakabilib, Shane. I originally wanted to spare you kasi lolo ka ni Yulia.
Gayunpaman, pagkatapos marinig ang sinabi mo, naniniwala ako na sobra akong mapagbigay. Ang pagbabalik ng kabaitan na may sama ng loob ay hindi ko kailanman naging estilo. Ako, Alexander, sarap sa paghihiganti, at walang alinlangang gagantay ako. Shane, gusto kong ilibing ka sa kung saan. Walang ililibing. Pang-iinis ni Shane. Alexander, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon mo ngayon? Sa palagay mo kaya ninyo ni Diane ang pakikitungo sa 5,000 miyembro ng Dawn Legion? Sa tingin mo ba ay makakaharap ninyo ang libu-libong armadong pulis? Si Tiago, na nakatayo sa gitna, ay may mas pangit na ekspresyon kaysa sa kung kumain siya ng dumi. May mga sinabi lang siya, pero hindi man lang siya nilingon ni Alexander. Ito ay purong paghamak. Mayabang, mayabang, mayabang. Naging asero ang titig ni Tiago sa puntong ito, at nagpatuloy siya, Alexander, si Shane ay isang panauhing pandangal ngayon sa aking Perez clan. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mo munang makalusot sa akin. Dawn Legion. Sabi ng tagapagsalaysay. Dito. Halos 5,000 katao ang sabay-sabay na tumugon. Ang Dawn Legion sa kabuuan ay sumulong ng 3 hakbang. Bang bang bang. Sa isang segundo, humigit kumulang 5,000 napakalaking layunin ng pagpatay ang sumanib sa isang malakas na buhawi, na humaharurot patungo sa direksyon ng Alexander. Boss! Wala pang nagawa sina Alexander at Diane, pero namalayan ni Naomi ang pagkirot sa kanyang isipan. Mabilis na nagtago si Alexander sa likod niya para protektahan siya. Maging si Landon na medyo malayo ay mapatla ang mukha. Si Jeremiah, na nakatayo sa tabi ni Landon, ay nagbago rin ng ekspresyon. Nanatiling kalmado si Alexander at idinagdag, Tiago, huwag kang magmadali. Since I, Alexander, came here to settle accounts with your Perez clan, everyone present has a share. Bago pa makasagot si Tiago, inutusan ni Alexander si Diane, Diane, pilayin mo si Shane at Jeffrey para sa akin, pero hayaan mo muna silang buhay. Hayaan silang mamatay sa matinding paghihirap. Sila ay masyadong mura. Yes, Mr. Boss. Tumango si Diane at mabilis na naglakad patungo sa pwesto ni Shane at Jeffrey. Alexander, napakaraming armadong pulis ang nakapaligid sa pamilya Lucas. Ang pagpapalam kay Diane ay naghahanap ng kamatayan. Nag-aalalang tanong ni Naomi. At si Martha, na nasa malapit, ay tumitig kay Alexander na may pagtataka. Naisip kaya ni Alexander na ang kakayahan ni Diane ay mas mabilis kaysa sa mga bala ng baril ng mga pulis. Umikot ang tingin ni Landon, na para bang may nakita siyang malaking leak. Mayroong 5,000 miyembro ng Dawn Legion, halos 1,000 armadong opisyal ng pulisya, at isang commander ng militar na nakatalaga doon. Nagbaka sakali si Alexander na hayaan si Diane na subukan ang autoridad ng Perez clan sa ganoong sitwasyon. Wala siyang ideya na hahanapin ni Alexander ang kamatayan. Hahaha, ito ay tunay na kaloob ng Diyos. Hindi na napigilan ni Landon ang pagtawa. Parang naisip na niya ang sarili niya bilang tagapagmana ng pamilya Pearson. Kabanata 775 ang pagdurog. Ang grupo na pinamumunuan ni Dean ay nabigla nang marinig ang mga salita ni Skyler. Sa kabila ng presensya ng 5,000 Dawn Legion at 1,000 o medyong opisyal ng pulisya, hindi nila nagawang sugpuin ang pagmamataas ni Skyler. Sa simula, hindi sila interesado sa buhay ni Jeffrey at Sean. Ngunit, sa kasong ito, kung talagang hindi pinaganya ni Skyler si Jeffrey on Sean, hindi ba't ito ay tantamount sa defying authority ng Dawn Legion at slapping ang Perez clan sa foes? Sa pag-iisip na ito, ang pangkaraniwang tao ng Perez clan ay naging napakalamig nang makita niya si Dean at nagutos, kunin ang babaeng ito para sa akin. Oo, clan leader. Ang 5,000 miyembro ng Dawn Legion ay muling kumilos sa ilang oras. Marami sa kanila ang naging bitter. Lalo na ang daan-daang mga customer na dumagsa sa eatery yesterday ni Jeffrey. Kapag naghasik sila ng Dean, parang nakikita sa kaaway, at naiinggit sila. Pinipigilan nila ang kanilang rage, umaasang mapapainit ang kahihiyan ni yesterday. Bagamat sila ay takot na takot kanina, 1,000 miyembro lamang ng Dawn Legion ang na-dispatch sa sandaling ito.
Mayroong halos 5,000 katao ang naruroon sa tudoy. Ang isang numerical advantage na 5,000 sa isa ay nasa absolute advantage. Higit pa rito, hindi dapat maliitin ang lakas ng Dawn Legion. Nagalit ang grupong pinamumunuan ni Doyan nang marinig ang sinabi ni Alexander. Sa kabila ng presensya ng 5,000 Dawn Legion at 1,000 armadong pulis, hindi nila napigilan ang pagmamataas ni Alexander. Noong una, hindi sila interesado sa buhay nina Jeffrey at Shane. Ngunit, sa kasong ito, kung talagang na-disable ni Alexander sina Jeffrey at Shane, hindi ba ito ay katumbas ng pagsuway sa autoridad ng Dawn Legion at paghampas sa mukha ng Perez Clan? Sa pag-iisip na ito, ang commander ng Perez Clan ay nanlamig habang pinandilatan niya si Doyan at nagutos, kunin ang babaeng ito para sa akin. Oo, pinuno ng clan. Ang 5,000 miyembro ng Dawn Legion ay sabay-sabay na nag-react. Marami sa kanila ang naging bitter. Lalo na ang daan-daang customer na dumagsa sa kainan ni Jeffrey kahapon. Nang makita nila si Doyan, para silang nakakita ng kaaway, at naiingit sila. Pinipigilan nilang lahat ang kanilang galit, umaasang maihiganti ang kahihiyan ng kahapon. Bagamat sila ay natakot kahapon, 1,000 miyembro ng Dawn Legion ang ipinadala sa ngayon. Mayroong halos 5,000 katao ang naruroon ngayon. Ang isang numerical na bentahe ng 5,000 sa isa ay isang ganap na kalamangan. Higit pa rito, hindi dapat maliitin ang lakas ng Dawn Legion. Hindi nila akalain na matatalo sila kay Dine Toady kahit slain sila. Roar! Isang sigaw ang sumabog mula sa about na 5,000 miyembro ng Dawn Legion, na pagkatapos ay naetek si Dine. Dine, sa kabilang banda, reigned unconcerned and nagulat ang lahat sa pamamagitan ng taking the initiative to ESO sa kabila ng having no edge to the against the 5,000's silence. Ang ganyang katangahan. Lahat ng mga miyembro ng Perez Clan doon ay nanunuya at si Dine ay nagkusa na kontrahin ang Dawn Legion. Naniniwala ba sila na ang kanilang Dawn Legion ay hindi gaanong mahalaga? Si Jeffrey, na nakatayo sa sulok, ay sumulyap kay Skyler ng mapanukso. Skyler, seryoso mong minamaliit ang kapangyarihan ni Perez Clan. Toady, babasahin kita hanggang kamatayan. Maging si Jeffrey, na karaniwang matalino, ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang personal na kaligtasan. Si Skyler ay matigas, ngunit ang kanyang mga nasasakupan, lalo na ang mga kabataang babae, gaano kaya sila kalakas? Si Skyler actually dispatched a young woman to deal with the infamous Dawn Legion. Siguradong hindi siya mapakali. Naninigas ang buong katawan ni Jeffrey, natigilan siya sa please, kaya lang hindi niya napigil ang maiyak. Hindi nila akalain na matatalo sila kay Doyan ngayon kahit na napatay sila. Umuungol. Isang sigaw ang sumabog mula sa humigit kumulang 5,000 miyembro ng Dawn Legion, na pagkatapos ay sumalakay kay Doyan. Si Doyan, sa kabilang banda, ay nanatiling walang pakialam at ginulat ang lahat sa pamamagitan ng pagkuha ng inisyatibo sa pag-atake sa kabila ng walang kalamangan ngayon laban sa 5,000 mga umaatake. Ganyan kapangahasan. Lahat ng mga miyembro ng Perez Clan doon ay nanunuya habang si Doyan ay nagkusa na kontrahin ang Dawn Legion. Naniniwala ba sila na ang kanilang Dawn Legion ay hindi gaanong mahalaga? Si Jeffrey, na nakatayo sa sulok, ay sumulyap kay Alexander na nanunuya. Alexander, seryoso mong minamaliit ang kapangyarihan ng Perez Clan. Ngayon, papanoorin kitang laruin ang iyong sarili hanggang sa mamatay. Maging si Jeffrey, na karaniwang maingat, ay walang pakialam sa kanyang personal na kaligtasan. Si Alexander ay matigas, ngunit ang kanyang mga nasasakupan, lalo na ang isang dalaga, gaano kaya sila kalakas? Talagang nagpadala si Alexander ng isang kabataang babae upang harapin ang kilalang Dawn Legion. Siguradong hindi siya mapakali. Naninigas ang buong katawan ni Jeffrey, at natigilan siya sa kinatatayuan, habang hindi niya napigilan ang pagtawa. Hindi akalain ni Day na matatalo siya kay Diana ngayon kung mapatay siya. Umuungol. Isang sigaw ang pumutok mula sa humigit kumulang 5,000 Dawn Lag-ayon na members, na higit na umatake kay Diana. Si Diana, sa kabilang banda,
marami na Don Concarned at si Presid Avariona sa pamamagitan ng pagkuha ng initiative upang salakayin ang Daspita na walang adga ngayon laban sa 5,000 na mga assailants. Ganyan kapangahasan. Lahat ng Perez clan ay nanunuya habang si Diana ay nagsimulang mag-counterattack kay Don Lagayon. Talaga bang walang halaga si Don Lagayon? Si Gaofrey, na nakatayo sa corner, ay nanunuya kay Alexander. Alexander, ikaw ay severely underestimated Perez clan's power. Ngayon, papanoorin kitang maglaro ng iyong sarili hanggang sa death. Si Evan Gaofrey, na karaniwan ay careful, ay hindi nakilala tungkol sa kanyang personal safety. Si Alexander ay matigas, ngunit ang kanyang mga nasasakupan, lalo na isang kabataang babae, gaano kaya kalakas ang mga ito? Talagang nagpadala si Alexander ng isang kabataang babae para makipagtalo sa kilalang Don Lagayon. Hamas ba falling on Satlad? Naninigas ang anti-air na katawan ni Gaofrey, at natigilan si Hasaplaka, tulad ng hindi napigil ang tumawa. Nang ang 5,000 miyembro ng Don Legion ay humigit kumulang 2 o 3 metro ang layo mula kay Dayan, naglunsad sila ng isang pinagsama-samang pag-atake, na nagpakawala ng napakalaking enerhiya na inimbak nila sa kanilang mga katawan upang magdulot ng isang kakilakilabot na suntok sa kanya. Ngunit nawala si Dayan nang malapit na siyang maapektuhan ng mga alon ng enerhiya na iyon. Ang mga alon ng enerhiya ay naging disoriented at bumagsak sa isa't isa na parang mga langaw na walang ulo. Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa hangin. Nasaan ang babaeng iyon? Maliwanag na nandito lang siya, pero sa isang kisap mata, wala na siya. Lahat ng tao sa kwarto ay nagulat at napatingin sa paligid. Parang naglaho si Dayan na parang master of invisibility. Si Jeremiah, na nakatayo sa tabi ni Landon, ay biglang hinigit ang kanyang mga pupil at lumingon kay Jeffrey at Shane. Halos magkasabay na dumating ang isang estranghero sa tabi ni na Jeffrey at Shane. Si Jeremiah, na ang paningin ay higit sa karaniwan, ay mabilis na nakilala ang figurang ito bilang si Dayan, na misteryosong nawala. Masyadong mabilis kumilos ang babaeng ito. Automatikong hinigpitan ni Jeremiah ang hawak sa mahabang kutsilyong nasa kamay niya. Kabanata 796 It's your turn, old man. Nakilala ni Jeremio ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Dean bago nakipag-usap. Kung ito man ay attack power o defense ability, hindi niya mamatch ang figure ni Dean for o split second. Bagamat may malaking pagkakaiba sa lakas ng lalaki at babae, mahirap hulaan kung sino ang mananalo o matatalo kung pipilitin niya si Dean. Ang mas nakakatakot ay ang fact na ang isang monster ay isa sa mga kampa ni Skyler. Ang mga tungkulin ni Skyler ay malamang na hindi limitado sa mga martial arts. Nagsimulang manginig ang pagkakahawak ni Jeremio sa kutsilyo nang ikonsidera niya ang Aryoson kung saan inimbitahan siya ng London HUD. Ang kakaiba ni Jeremio ay agad na napansin ni London, na nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay nalaman niya na kahit na ang pang-10 rank na mamamatay tao sa listahan ng Legendary Beast ay hindi mag-warranty ang pagkamatay ng isa sa mga kampa ni Skyler. Takot na takot si Jeremio kay Skyler sa puntong ito. Ang London ay sumiklab sa malamig na pawis na iniisip lamang ito. Sa kabutihang palad, ang Skyler HUD already ay nagsara sa The Perez clan nang dumating sila sa Sildavia. Kung hindi, mahirap matukoy kung mabubuhay sila ni Jeremio. Shown, sa utos ng Drogon King, lampoin kita sa anak mo. Nakilala ni Jeremiah ang distansya sa pagitan nila ni Dayan bago makipagdigma. Maging ito ay attack power o defense ability, hindi niya kayang pantayan ang figure ni Dayan sa isang split second. Bagamat may malaking pagkakaiba sa lakas ng lalaki at babae, mahirap hulaan kung sino ang mananalo o matatalo kung makakaharap niya si Dayan. Ang mas nakakatakot ay ang katotohanan na ang gayong master ay isa sa mga kampa ni Alexander. Ang mga kakayahan ni Alexander ay malamang na hindi limitado sa martial arts. Nagsimulang manginig ang pagkakahawak ni Jeremiah sa kutsilyo habang iniisip ang dahilan kung bakit siya inimbitahan ni Landon. Ang kakaiba ni Jeremiah ay agad na napansin ni Landon, na nakatayo sa tabi niya.
Pagkatapos ay nalaman niya na kahit ang ika-10 ranggo na mamamatay tao sa listahan ng mga maalamat na hayop ay hindi magagarantiyahan ang pagkamatay ng isa sa mga kampa ni Alexander. Malinaw na takot si Jeremiah kay Alexander sa puntong ito. Napabuga ng malamig na pawi si Landon sa pag-iisip lang nito. Buti na lang at nakabangga na ni Alexander ang The Perez clan pagdating nila sa Sildavia. Kung hindi, mahirap matukoy kung mabubuhay sila ni Jeremiah. Shane, sa utos ng Dragon King, lampoin kita ng anak mo. Umalangaw-ngaw sa buong venue at this point ang malamig na dulo ng boses ni Dine. Tinapos ni Jeffrey si Shane na parehong nadama na ang kanilang mga hearts ay lumampas at nakikinig sila sa mga remark na ito. Jeffrey, umalis ka nga. Napasigaw si Shane sa sobrang takot na napansin niya si Dine na hinarap ni Elrede ang tagiliran ni Jeffrey. Gayunpaman, bago niya matapos ang pagsasalita, a flash of crimson light appeared from beneath Dragon Dagger. Isang nakakaawang sigaw ang pinakawalan ni Jeffrey, na bumuhos ang dugo mula sa kanyang mga palso. Naisip ni Dine na pinutol niya ang mga litid sa magkabilang kamay niya. Ang dumi ni Jeffrey ay biglang naging pile mula sa igani. Hindi niya maintindihan kung bakit ang etek ng Dune Army ng 5,000 tropa ay walang magawa kay Dine. Siya kahit kinuha advantage ng sitwasyon, epiirang straight sa pamamagitan ng kanyang gilid dulo kinuha kontrol. Lahat ng tao sa The Perez clan ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga pag-iisip ng kanilang pinakinggan ang nakakaakit na mga moans ni Jeffrey. Dine mid inother motion, pinuputol ang mga litid sa paa ni Jeffrey, walang ekspresyon pa rin. Hindi na makatayo pa si Jeffrey. Bumagsak siya sa lupa na may nakamute na kalabog, hindi makapagsalita dahil sa matinding dugo sa dulo ng kanyang mga palso. Umalangaw-ngaw sa buong venue ang malamig at mabisyosang boses ni Diane sa puntong ito. Parehong naramdaman nina Jeffrey at Shane ang tibok ng kanilang puso nang marinig nila ang mga pangungusap na ito. Jeffrey, umalis ka nga. Kinikilig na sigaw ni Shane nang mapansin niyang nakarating na si Diane sa gilid ni Jeffrey. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang pagsasalita, isang flash ng crimson light ang lumitaw mula sa Dragon Dagger ni Diane. Isang nakakaawang sigaw ang pinakawalan ni Jeffrey, habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mga palso. Parang pinutol ni Diane ang mga litid sa magkabilang kamay niya. Biglang namutla ang mukha ni Jeffrey sa sobrang sakit. Hindi niya maintindihan kung bakit walang magawa kay Diane ang pag-atake ng Dawn Army sa 5,000 tropa. Sinamantala pa niya ang sitwasyon, lumitaw ng diretsyo sa tabi nito at kinuha ang kontrol. Lahat ng tao sa The Perez clan ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso nang marinig nila ang paghihirap na daing ni Jeffrey. Gumalaw ulit si Diane, pinutol ang mga litid sa paa ni Jeffrey, wala pa ring ekspresyon. Hindi na rin makatayo si Jeffrey. Bumagsak siya sa lupa kasabay ng mahinang pagkulog, hindi makapagsalita dahil sa sobrang sakit at dugong dumadaloy mula sa kanyang mga palso at bukong-bukong. Ang nagyayelong at mabisyo ng boses ni Diana ay umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng Vanua sa puntong ito. Sina Gaofrey at Shayna ay parehong lumaktaw ng isang bot bilang they hard toss ram arcs. Gaofrey, umalis ka na. Shayna yelled in terror as Hanotikad Diana had already ratchad Gaofrey's side. However, before ha ay maaaring matapos pa aking, isang flash ng crimson light appeared mula sa Dragon Dagger ni Diana. Isang nakakaawang hiyaw si Gaofrey, habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mga palso. Diana appeared to have a severed tendon sa magkabilang kamay niya. Gaofrey's facade suddenly ridma pala from to agony. Hindi ko moari kung bakit walang magawa kay Diana ang pag-atake ng Dawn Army sa 5,000 tropa. Siya avon kinuha advantaga ng to sitwasyon, apaaring tuwid sa pamamagitan ng kanyang Saida at Zosed control. Si Ivariona sa The Perez clan ay nakaramdam ng lamig sa hearts habang hinahawakan ni Gaofrey ang paghihirap na daing. Dahil na madaanutar motion, save aring tandon sa paa ni Gaofrey, expressionless pa rin.
Hindi na makatayo si Geoffrey. Hadrop pad sa tug round na may mutad thud, una blotus paak dua tato akstrama sakit at dugo strumming mula sa kanyang mga palso at ankles. Nang makita ito ni Shane, wala siyang pakialam sa paghihirap ng sarili niyang anak at nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Puso niya. Siyempre, hindi lang siya. Takot na takot ang mga miyembro ng The Perez clan na katabi niya at hindi na naglakas loob na huminga. Ito ay ganap na walang uliran. Talagang superior ang martial arts ng subordinate ni Alexander. Ang Dawn Army ay naglunsad ng napakalaking pag-atake, ngunit wala silang kapangyarihang pigilan si Diane. Siyempre, mas kinilabutan sila ngayong malapit na sa kanila si Diane. Maaabot niya ang sinuman sa The Perez clan sa bilis na ipinakita niya. Kung bibigyan ng pagkakataon, ang Dragon Dagger na iyon ay halos tiyak na magwawakas ng kanilang buhay. Ang desisyon ni Alexander na pumatay o Pyle ay maaaring isang paniwala lamang. Kasama sa kanila si Tiago, ang pinuno ng The Perez clan, nang makaramdam siya ng pag-aapoy sa kanyang mga pisngi, na para bang nasample siya ng 2 beses. Para mabawi ang dignidad, sinaway niya si Diane, "You little girl, by crippling Jeffrey in front of me, you are not putting our Perez clan in your eyes." Pero hindi man lang nag-abalang sumagot si Diane. Lumingon siya kay Shane sa tabi niya at sinabing, "Matanda, ikaw na." Kabanata 777 Paghahanap ng katarungan. Shane was startled on pole as he attempted to go towards Skylar. Isang buto-piercing oath ang humawak sa kanya bago niya magawa ang unang hakbang. Nagpakawala si Shine ng mahina, nalulumbay na alulong. Pagkatapos, tulad ni Jeffrey, inilagay niya ang kanyang mga litid sa kanyang mga hands at pinutol ang isa sa isa. Isang puting figure ang dumaan bago sila makasagot. Bumalik si Dean had already sa tabi ni Skylar sa susunod na segundo. Si Tiago Perez, ang leader ng Perez clan, ay naging enraged after being ignored yet outgone. Nais niyang putulin si Skylar at Dean at pahirapan sila hanggang sa magkahiwalay. Kahit na dumating ang The Eight Banners, hindi nila nais na Sir-on ang pinuno ng pinakamalaking pamilya sa Eastern Alvonio. Sino ang exactly or Skylar o Dean? Paulit-ulit nilang hinahamon ang kapangyarihan ng Perez clan. Lumabas mula sa likuran ni Tiago ang isang medyo may edad na lalaki na nakauniporme ng pulis, nakita ang kanyang malungkot na mukha. Skylar, Dean, paano mo sinira ang mga litid ng isang tao at inilagay ang ating mga police headquarters sa isang mahinang posisyon sa harap ng libu-libong mga opisyal? Ipinapayo ko sa iyo na sumuko sa akin sa lalong madaling panahon. Kung gagawin mo, maaari akong makapagsalita ng ilang mabubuting salita para sa iyo sa korte. Nagulat at namumutla si Shane habang sinusubukang pumunta kay Alexander. Isang sakit ng buto ang sumalubong sa kanya bago niya magawa ang unang hakbang. Nagpakawala si Shane ng mahina at nanlulumong. Pagkatapos, tulad ni Jeffrey, sunod-sunod na naputol ang kanyang mga litid sa kanyang mga kamay at paa. Isang puting figure ang dumaan bago sila makasagot. Bumalik na si Diane sa tabi ni Alexander sa sumunod na segundo. Si Tiago Perez, ang pinuno ng Perez clan, ay nagalit matapos muling hindi pinansin. Nais niyang putulin sina Alexander at Diane at pahirapan hanggang kamatayan. Kahit na dumating ang The Eight Banners, hindi sila mangangahas na Sir-on ang pinuno ng pinakamalaking pamilya sa Eastern Alvonia. Ano ba talaga sina Alexander at Diane? Regular nilang hinahamon ang kapangyarihan ng Perez clan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakauniporme ng pulis ang lumabas mula sa likuran ni Tiago, nakita ang kanyang malungkot na mukha. Alexander, Diane, how dare you break someone's tendons and put our police headquarters in such vulnerable position in front of thousands of officers? Ipinapayo ko sa iyo na sumuko sa akin sa lalong madaling panahon. Kung gagawin mo, maaari akong makapagsalita ng ilang mabubuting salita para sa iyo sa korte. Binibigkas ito ng mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Skylar sneered at him, "Ho, ere you. I don't need you to speak for me. I'm the adjutant of the Sconville Police Headquarters in Kingston," the middle-aged man boasted.
And do you want your subordinates to break my tendons and feet? Kingston added, halika, let me see how capable you are. Dare to touch even the adjutant of the police headquarters. Bagamat nag-aalala sa kanya ni Dine, umasa siya sa kanyang posisyon at ang pag-iingat ng pananagutan sa institusyon ay hindi kumpiyansa na gagawin ni Skyler na madali siyang masaktan. Si Skyler, sa kabilang banda, ay nagbigay ng maliit na ngiti. Sa tingin mo ba gusto mong magsalita dito kung pupuntahan kita? Kingston, right. I know it wasn't easy for you to get here, but I'll give you a chance. Kung makikialam ka ngayon sa mga pulis na ito, nagpapanggap akong hindi kita nakita. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa paghahanap ng hustisya para sa mga tao. Kingston, upon hearing his statements, not only ignored them but seemed outlegging, excusing, seeking justice for the people. Maautoridad na binibigkas ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nginitian siya ni Alexander, who are you? I don't need you to speak for me. Ako ang adjutant ng Sconvia Police Headquarters sa Kingston, pagmamalaki ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at gusto mo bang baliin ang iyong mga nasasakupan ang aking mga litid at paa? Dagdag pa ni Kingston, halika, tingnan ko kung gaano ka kakaya. Maglakas loob na hawakan kahit ang adjutant ng Police Headquarters. Bagamat nag-aalala sa kanya ang mga paglapit ni Doyan, umasa siya sa kanyang posisyon bilang pinuno ng awtoridad na institusyon at kumpiyansa siyang hindi mangangahas si Alexander na masaktan siya ng madali. Si Alexander naman ay nagbigay ng munting ngiti. Sa tingin mo, magkakaroon ka ba ng pagkakataong magsalita dito kung gusto kitang saktan? Kingston, right. Alam kong hindi naging madali ang pagpunta mo rito, pero bibigyan kita ng pagkakataon. Kung aalis ka ngayon kasama ang mga pulis na ito, maaari akong magpanggap na hindi kita nakita. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa paghahanap ng hustisya para sa mga tao. Kingston, nang marinig ang kanyang mga pahayag, hindi lamang pinansin ang mga ito ngunit lumabas na tumatawa, na bumubulalas, hahaha, naghahanap ng hustisya para sa mga tao. Tamidla agad man pronounced it authoritatively. Alexander's naarad at him, who are you? I don't need you to speak for me. Ako ay adjutant ng Sconvia Police Headquarters sa Kingston, ang midla agad naman boastad, at gusto mo ang iyong mga subordinates upang ibraak ang aking mga tanden at fault. Kingston added, come on, let masahaw kapabla you ara. Dara to touch even to adjutant of Police Headquarters. Bagamat nag-aalala sa kanya ang mga diskarte ni Diana, pinatunayan niya ang kanyang posisyon bilang isang awtoridad sa institusyon at tiwala siya sa kanya ng madali. Si Alexander, sa kabilang banda, ay nagbigay ng isang maliit na ngiti. Sa tingin mo, magkakaroon ka ba ng tiyangka na magsalita ng hara kung gusto kitang saktan? Kingston, right. I know it wasn't easy for you to get hara, but I'll give you a tiyangka. Kung love ka na ngayon sa mga pulis na iyon, maaari kong sabihin na hindi kita sinagot. Kung hindi, huwag mong sisihin si Ma sa pagkuha ng Just Ika para kay Paopla. Kingston, nang haring ang kanyang mga statements, hindi lamang ignored them ngunit come out tumatawa, exclaiming, hahaha, saking Just Ika para sa Paopla. Ang gandang pahayag. Halika, ipakita mo sa akin kung paano mo nais na maghanap ng hustisya para sa mga tao at magbigay ng buhay sa langit at lupa. Napakamot ng ulo si Alexander. Ang trabaho ni Kingston bilang adjutant ng Sconvia Police Headquarters ay tiyak sa proteksyon ng mga residente ng lungsod. Gayunpaman, ginamit niya ang daan-daang tauhan ng pulisya upang pagsilbihan ang Perez clan at Curry Favor, na isang paglabag sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng mga tao ng lungsod. Ano ang tungkol sa mga pahayag ni Alexander tungkol sa paghahangad ng hustisya para sa mga tao na napakamali? Sige, dahil madiin ang pagpupumilit mo, pagbibigyan ko ang hiling mo. Pagkatapos ay inutusan ni Alexander si Diane, tumawag at ipawalang bisa sa kinauukulan ng kanyang pag-aatas, ang pag-uutos na ipinagkaloob sa kanya ng mga tao ng lungsod. Yes, Mr. Boss. Agad na kinuha ni Diane ang order at tinawagan ang isang numero ng telepono.
Nang mapanood nila ang eksenang ito, lahat ng tao sa silid ay natigilan. Seryoso ba si Alexander? Si Kingston ang komandante ng Scanvia Police Department. Kung sinabi ni Alexander na bawiin ang kanyang kapangyarihan, hindi ba't ang ibig sabihin nito ay si Kingston ay tatanggalin? Kabanata 778 Paggawa ng kalokohan. Ang sinumang may awtoridad na tanggalin si Kingston sa kanyang trabaho ay dapat na isang mataas na opisyal, gaya ng gobernador ng lalawigan ng Midtown. Gayunpaman, ang punong tanggapan ni Alexander ay nasa isang ikatlong antas ng lungsod sa North Province. Kahit na siya ay may malaking kapangyarihan sa Cloudtopia, ang kanyang awtoridad ay limitado sa ilang mga lungsod ng North Province. Paano kaya niya malalaman ang matataas na awtoridad sa lalawigan ng Midtown, na kinaroroonan ng Metropolis? Bilang resulta ng pag-aaral na ito, kinut siya ni Kingston, "God, alam mo ba kung sino ang maaaring magtanggal sa aking posisyon? Kahit nakilala mo ang matataas na opisyal mula sa North Province, wala silang awtoridad sa atin sa Midtown. Gusto kong makita kung paano mo ako maaalis at maalis ang kapangyarihan ko." Hindi lamang si Kingston, kundi pati na rin si Giovanni, na nakatayo sa tabi niya, at ang mga pinuno ng militar mula sa maraming sangay sa silangan ng Alvonia, lahat ay mayabang na nakatingin kay Alexander. Hindi sila naniniwala na si Alexander ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Hindi napigilan ni Naomi ang bahagyang pagtataka. Ito ang Metropolis, ang kabisera ng lalawigan ng Midtown. Si Alexander, kahit gaano pa siya kalakas, kilala kaya niya ang mga nangungunang pinuno sa Midtown Province? Hindi, ang pag-alam sa isang tao ay hindi sapat upang alisin si Kingston sa kanyang post sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Binaba ni Diane ang telepono at bumalik sa tabi ni Alexander pagkatapos ng ilang salita. Ang telepono ng isang tao ay nagring nang si Giovanni ay gagawa ng isang mapang-akit na pangungusap. Nang lumingon siya sa direksyon ng tunog ay natigilan siya dahil ang tumatawag ay walang iba kundi si Kingston. Ang tawag ay dumating hindi maaga o huli, ngunit tiyak sa oras na ito. Naimpluwensyahan kaya ng tawag sa telepono ni Diane ang matataas na awtoridad sa Midtown Province. Si Kingston, na nanatiling kalmado, ay nawalan din ng kumpiyansa. Huminga siya ng malalim at kinuha ang phone niya sa bulsa. Nang makita niyang nag-flash ang pangalan niya sa screen, nag-condensed ang kanyang mga pupil. Ito ay isang tawag sa telepono mula sa kanyang direktang superior mula sa Midtown Province Police Department. Ang taong kinakatawan ng numerong ito ay nagtataglay ng mga kredensyal para tanggalin siya at ang awtoridad na gawin siyang hindi kayang mabuhay sa buong sistema ng pulisya. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Kingston, ngunit hindi siya tumigil ng matagal. Napalunok siya ng laway at summoned ang lakas upang i-click ang answer button. "Sir, ikaw." Isang galit na boses sa kabilang dulo ng telepono ang pumutol sa pangungusap ni Kingston. "Kingston, napakataas ng posisyon mo, pero naglakas loob kang saktan ang taong iyon. Kung gusto mo pa ring mamuhay ng kaawa-awa, ipinapayo ko sa iyo na tanggalin mo agad ang iyong uniforme at lumuhad sa harap niya para magsisi at humingi ng awa. Kung hindi, hindi lang ang Midtown Province, kundi ang buong Alvonia, ay walang lugar para sa iyo." Bago pa makapag-react si Kingston, biglang ibinaba ng nasa kabilang dulo ng telepono. Nagulat si Kingston nang hawakan niya ang telepono, at namutla ang mukha niya. Ano? Hindi ba't ang pagpilit sa kanya na haburin ang kanyang uniforme sa harap ng lahat ay katulad ng pagpapaalis sa kanyang posisyon? Paano ito posible? Ganyan ang epekto ng isang tawag sa telepono ng isa sa mga nasasakupan ni Alexander. Nakikita rin niya ang matinding pagkamangha sa mga sinabi ng mataas na opisyal. May nakakatakot kayang backstory si Alexander bilang karagdagan sa kanyang nakakatakot na kakayahan. Naging disoriented si Kingston nang mapagtanto niya ito, at naging itim ang lahat sa harap ng kanyang mga mata. Sinadya lang niyang bigyang kasiyahan ang The Perez clan at pagkatapos ay gamitin ang kanilang impluwensya upang matulungan ang kanyang karera. Ngunit hindi niya inasahan na mapag-alitan ang isang tunay na higanti ng walang natatanggap na kapalit. Hindi man lang niya mapigil ang isang trabaho. Anong kapahamakan?
Ito ay tiyak na nagdulot ng kalituhan. Kabanata 799 na isa pang paksa. Halos hindi na nagdalawang isip si Kingston nang isaalang-alang ang ultimatum ng pinuno na agad itong yumuko at humingi ng paumanhin o humarap sa pagpapatalsik kay Alvonia. Lumuhad siya at yumuko sa direksyon ni Alexander. Mr. Tomas, ako, si Kingston, ay naguguluhan sandali, ngunit ngayon nakikita ko ang aking pagkakamali. Humihingi ako ng tawad. Mangyaring iligtas ako sa pagkakataong ito. Namula ang mukha ni Kingston at nanginginig ang boses habang nagsasalita. Boss! Naghahabulan ang isip ng lahat. Bagamat nakaramdam sila ng kakilakilabot ng tumunog ang telepono ni Kingston, ang pagsaksi sa pagluhod ni Kingston at paghingi ng awa kay Alexander ay nagkaroon ng walang kap-oras na visual effect. Ang naunang tawag sa telepono ni Diane ay may napakalaking kapangyarihan. Hindi lang nito inalis sa pwesto si Kingston, kundi pinagpawisan pa siya ng husto, na para bang katapusan na ng mundo. Nagsimulang pagpawisan ang mga palad ng lahat, at ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala habang nakatingin kay Alexander. Pati si Naomi, hindi napigil ang malunok ang laway. Ano ang nangyari kay Alexander, na nawala sa loob ng 5 taon at muling lumitaw ng may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan? Kakailanganin lamang ng ilang salita upang matanggal ang direktor ng isang kilalang opisina hindi lamang sa North, kundi pati na rin sa Midtown. Siyempre, mas nakakaloka ang Perez clan, sa pangunguna ni Tiago. Kahit na ang direktor ng isang pangunahing opisina sa Sildavia ay hindi nakita bilang isang malaking shot ng Perez clan, ang pinakamakapangyarihang pamilya ng rehiyon. Gayunpaman, kahit na si Tiago ay maaaring hindi mabura ang katayuan ni Kingston sa isang tawag sa telepono. Hindi man lang nakialam si Alexander sa kanyang sarili. Paimpol niyang inutusan ang kanyang mga alipores na tumawag sa telepono. Hindi ba nakakatakot ang tunay niyang pagkatao? Maging si Tiago ay nababalisa sa puntong ito. Walang basehan ang pangamba ni Alexander kung kaya lang niyang lumaban. Ngunit pagdating sa kapangyarihan, at hindi lamang isang maliit na halaga ng kapangyarihan, ito ay ibang kwento. Maging si Giovanni at ang mga pinuno ng militar na kasama niya ay nagsusuot ng masalimuot na hitsura. Walang pakialam si Alexander sa iniisip nila at sinabihan si Kingston, tanggalin mo ang uniforme mo at mag-F*** off. Ako, Mr. Tomas. Nais ni Kingston na humingi ng awa, ngunit nang matugunan niya ang nagyayelong liwanag na nakasisilaw ni Alexander, ang kanyang anit ay namanhid at nanghina ang kanyang mga paa. Naalala niyang binigyan siya ni Alexander ng pagkakataon kanina, pero hindi niya ito pinahalagahan. Magmamakaawa man siya hanggang sa masira ang boses niya, walang saysay. Si Kingston, nang makita ito, ay handang tumango at sumang-ayon. Ayaw niyang magsumite, ngunit nakita niyang si Alexander ay isang entity na hindi niya kayang saktan. Kung talagang pinagalitan niya si Alexander at inakusahan ng maling paggamit ng kanyang kapangyarihan at paggamit ng kanyang autoridad para sa personal na kapakinabangan, ang pagkatanggal sa trabaho ay ang pinakamaliit sa kanyang alalahanin. Ang pagsasama-sama ng mga tauhan ng pulisya ng pribado upang suportahan ang Perez clan at ayusin ang mga personal na reklamo, maaaring ito ay isang malaki o maliit na pangyayari. Kung talagang gustong ayusin ng mga nakatataas ang marka, makukulong siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Naunawaan ng isang matalinong tao ang kahalagahan ng timing. Hindi niya kayang maging matigas ang ulo. Ngunit bago pa makasagot si Kingston, isang marangal na boses ang hamarang sa kanya. Alexander, sobra ka naman. Narinig ang boses ni Giovanni. Sa wakas may sinabi siya. Ang mga miyembro ng Perez clan ay tahimik na nakahinga ng maluwag ng mapagtanto nilang natagpuan na nila ang kanilang gulugod. Si Tiago ay ang patriarch ng Perez clan, ngunit siya ay tumatanda at ang kanyang mga paraan ng paggawa ng mga bagay ay nagiging mas konserbatibo. Si Giovanni, sa kabilang banda, ay palaging isang radikal, at siya ang pangunahing pinuno sa lalawigan ng Dracovia. Kabanata 800 Bakit pumunta sa mga malawak na panukala? Huwag hayaang lokohin ka ni Dracovia at Midtown. Ang North ay bahagi rin ng lugar ng Eastern Alvonia.
Gayunpaman, ang Dracovia ay ang pinakakapansin-pansing presensya sa rehiyon ng Eastern Alvonia. Ang individual ngayon sa tuktok ng tore ay mula sa Dracovia. Bilang resulta, ang pinuno ng Dracovia ay may malaking kapangyarihan sa buong rehiyon ng Eastern Alvonia. Sa mabilis na pagsulong ng The Perez clan nitong mga nakaraang taon, kinilala siya ng buong Perez clan bilang backbone at deciding factor ng pamilya. Sino ka? Tanong ni Alexander na sinulyapan si Giovanni. Ako si Giovanni Perez, ang panganay na anak ng pinuno ng The Perez clan, si Alexander, at ako ang kasalukuyang gobernador ng Dracovia Province, pagmamalaki ni Giovanni. Gusto mo rin bang tanggalin ako sa pwesto ko? Simula nang magsalita si Alexander, nagsalita na rin ang mga military officers na nakatayo sa tabi niya, nakakatakot kay Alexander. Kami ang mga commanding officer ng mga tropa na nakatalaga sa iba't ibang dibisyon ng Eastern Alvonia Region. Alexander, kung maglakas loob kang tanggalin ang posisyon ni Gobernador Giovanni, dapat mong tanungin kung sang-ayon kami o hindi. Gaano man kapansin-pansin ang kanyang husay sa martial arts sa mata ng mga commander ng militar na ito, hindi sila katugma sa sandata sa ilalim ng kanilang command. Ang pagtanggal ni Alexander kay Kingston sa kanyang post sa pamamagitan lamang ng ilang salita ay nagulat sila at hindi sila natakot. Hindi mahalaga kung kilala ni Alexander ang pinuno ng Midtown Province. Sila ang mga power broker ng rehiyon ng militar, independyente sa administrasyong munisipal. Maging si Giovanni, bilang gobernador ng Dracovia Province, ay hindi makakapag-utos sa kanila kung wala silang mahigpit na relasyon. Hindi napigilan ni Alexander na mapangiti nang marinig ang pag-aangkin ni Giovanni bilang gobernador ng Dracovia Province. Kasama sa kanyang mga teritoryo ang Dracovia at Midtown. Tila siya at ang The Perez clan ay nakatadhana na maging magkalaban. Sa puntong ito, tumingin siya kay Alexander at mahinahong sinabi, "Why go to such lengths? Ngayon, lahat kayo ng The Perez clan ay mamamatay, magbitiw ka man o hindi." Alexander. Galit na sigaw ni Giovanni. Sinabi pa niya ang kanyang trabaho, ngunit hindi niya inaasahan na si Alexander ay magiging mayabang. Samantala, ang focus ni Alexander ay lumipat sa mga opisyal ng militar. How about you, just like Kingston, habarin mo yang uniforme mo at tumakas ka sa abot ng iyong makakaya. Anong sabi mo? How dare you tell us na kailangan na nating umalis? Ilang pinuno ng militar ang nagalit. Lahat sila ay mga kilalang tao sa rehiyon ng Eastern Alvonia. Maaari ba silang mabanggit sa parehong pangungusap bilang direktor ng Capital General Administration? Talagang hinimok sila ni Alexander na habarin ang kanilang mga uniforme at umalis, na nagpapahiwatig na siya, tulad ng Kingston, ay nais na alisin ang kanilang mga post. Mayabang. Masyadong conceited. Si Alexander ay pinayuhan ng isa sa kanila, isang lalaking may parisukat na mukha at maitim na balat. Alexander, sino ang nagbigay sa iyo ng tiwala? Iligal na gamitin ang parusang kamatayan ng walang pinipili at sinadyang magdulot ng pinsala. Pag-abuso sa iyong kapangyarihan para apihin ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Naniniwala ka ba talaga na walang makakasakit sa iyo? I'll give you 1 minute. Humingi ka ng paumanhin sa akin sa iyong compound na babae. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Bastos. Tinaas ni Alexander ang kanyang noo. Gaano ka ba kawalang galang ang gusto mong maging? Sa tingin mo ba makapangyarihan ka dahil lang inalis mo si Kingston sa pwesto niya gamit ang isang tawag sa telepono? Panunuya ng lalaking parisukat ang mukha. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, sa isang tawag sa telepono mula sa akin, makakaipon ako ng 20,000 tropa. Oo, ikaw at ang iyong babaeng subordinate ay mabigat, ngunit kaya ba ninyong dalawa ang isang 20,000 man artillery attack? Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng The Perez clan matapos marinig ang mga salita ng lalaking may parisukat na mukha. Alexander, mariin kong ipinapayo sa iyo na itabi mo ang iyong mga armas at sumuko kaagad.